So isang mapagpalang araw sa ating lahat mga boss. Marami ang nagtatanong at nahihirapan sa method ng pagkuha ng valve flush clearance at injector timing sa mga B-type na klase ng makina, lalong-lalo na sa mga Caterpillar engine mga boss, no. Most especially dito sa 3508, tapos meron din ako dito sa 3512, and then pati na dito sa 3516 mga boss. Yan. So ang lahat ng to ay ating i-explain at pag-aaralan. Nang sa gayon ay magkaroon tayong lahat ng idea tungkol dito mga boss. Nandito na ang mga firing order at nandito na rin ang dapat nating ikuha ng valve flush clearance. So kung meron kayong mai-suggest at mga idea ukol dito sa topic natin ngayon ay pwede nyong i-comment doon sa comment section box mga boss. Ngayon ay makikita natin dito sa ating screen ang chart sa crankshaft position for injector timing and valve flush setting para sa 3508 na makina. Tapos isunod-sunod na natin ang 3512 at 3516 sa pag-explain. Kaya stay tuned lang tayo mga boss kasi medyo matas-taas tong ating video natin ngayon. Paalala lang po na ang 3508 ay isa po itong code ng makina. Ito po ay klase ng B8 engine sa Caterpillar. Yung 3512 naman mga boss ay B12. At yung 3516 naman mga boss ay B16. So series to na klase ng makina sa 35,000 na klase ng Caterpillar engine. Pagkatapos ay meron ako ditong sample drawing mga boss. Yan. Ito na rin ang pormada sa actual na makikita natin sa makina mga boss, no. Mahalaga kasi na alam natin ang posisyon ng right bank at saka left bank, or right position at saka left position ng mga cylinder head sa isang B-type na engine. Nandito ang front, nandito yung kanyang engine pan, engine pulley, at nandito naman ang kanyang rear side, nandito yung flywheel, transmission, nandito yung left bank, ito yung mga EB na number 2468 kasi 8 cylinder itong 3508, andito naman ang right bank na mga cylinder head 1357, odd number itong sa right bank. So itong aking chart na pinapakita mga boss, ito ay galing talaga to sa engine manual ng isang Caterpillar na 35,000 series. Ito yung standard niya mga boss na manual. So kaya hindi ka mababahala dito. Kung gusto mong kunin to mga boss ay screenshot nyo na lang. Pero para mas maganda at para mas maintindihan natin ay atin muna itong i-explain at ipapaliwanag. Kasi kung wala ka ditong idea mga boss ay mahihirapan ka. So ito yung 3508 na makina. Ito yung check adjustment with number 1 piston on 1. So ito yung pag-ikot natin sa flywheel mga boss, no. Compression stroke at saka exhaust stroke. Ito yung 2 turns method ang gagamitin dito mga boss. So itong compression stroke, ito yung una nating pag-ikot ng isang revolusyon or 360 degrees sa ating flywheel mga boss. Tapos yung pangalawang ikot naman ay itong exhaust stroke na. Ito naman ang ating kukunan ng mga clearances or measurement. So unahin natin ang ito. Unahin natin to mga boss, itong unang ikot, compression stroke. So dito sa ating flywheel mag-iikot tayo. For example, yan, dito sa ating flywheel ay mag-iikot tayo, di ba? So mahalagang paalala mga boss na ang pag-iikot sa ating flywheel or sa anumang posisyon ng pag-ikot mga boss, clockwise or counterclockwise, ito yung clockwise at ito yung counterclockwise mga boss, ay magbabari ang ating firing order, mag-iiba ang ating firing order. So dito sa standard sa Society of Automotive Engineer, counterclockwise rotation ng engine as viewed from flywheel end. So ngayon mga boss, ang ibig sabihin nito ay dito tayo mag-iikot sa counterclockwise. Ito mga boss, ito yung counterclockwise, ganyan. Counterclockwise na ikot. Kung dito ka nakatayo sa rear side or sa flywheel side. So, dito ang tao. Yan. Yan yung tao mga boss. Dito siya nakatingin papunta dito sa front side ng makina. Yan. So, ang ikot ay counterclockwise, ganyan. Counterclockwise dito sa flywheel, counterclockwise ang ikot, at ito na yung makukuha natin na firing order 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, so pupunta naman tayo dito sa ikot na clockwise. Yan, dito pa rin
view from the flywheel side. Dito ang tao nakaposisyon sa flywheel side. Ang ikot mga boss ay clockwise, ganyan. So ikotin ang flywheel ng clockwise at ito ang magiging firing order. 18726543. Okay. So ngayon sa pagkuha ng clearance mga boss, dito muna tayo sa counter clockwise. Okay? Iikotin ang flywheel dito sa counter clockwise. Yan. Ganyang ikot counter clockwise. Tapos pag makapunta na tayo dito sa top position sa number 1 mga boss. So paano malaman na nakatap na ang number 1 position sa ating mga barbola? Sa pamamagitan ng locking bolt dito sa ating flywheel. Meron tayong ilalagay na locking bolt dyan sa flywheel. Kung nakaranas kayo ng pag-adjust sa mga B-type na makina ng Caterpillar at Cummins, di ba? Merong ilalagay na mga locking bolt dito. So unang ikot, hanapin natin ang top compression stroke dito sa number 1. Kagaya dito nakasabi sa ating chart. Compression stroke number 1. Compression stroke ng barbola at piston. Ang ikot counterclockwise. Okay? Pag makatap na itong number 1 silindro mga boss, ang mga barbola niya, ibig sabihin pag tap na ay sarado ang dalawang valve, exhaust at saka intake. Pero itong makina na to ay 4 valves to mga boss. Okay? So both intake at exhaust valve ay closed. Yung ating rocker arm at ang ating push rod ay nagalaw-galaw. So, pwede na tayong magkuha ng valve clearance. Okay, dahil nakatap na ang ating number 1. Emphasize na lang natin na naikot na natin sa counterclockwise na rotation. Dito na tayo mga boss. Yan. So, dito tayo sa ating chart. Ito yung ating compression stroke. Intake valve. So, lahat ng barbola dito sa 1 cylinder, 2 cylinder, 6 cylinder at 8 cylinder, lahat ng valve ay kukunan ng clearance. Okay? So ano ba clearance intake ng makina na to? 20 mm. Okay, ampere gauge. Okay? Or kung meron kang dial, ihanda mo na ang iyong dial gauge. Kasi mostly sa Caterpillar ay dial ang ginagamit. Pero pwede naman ang pillar gauge. Intake 20 mm. Okay? So ngayon, dadako naman tayo sa exhaust valve. Nakatap compression stroke pa rin ang ating number 1 cylinder. So, exhaust valve sa cylinder number 1 ay ating kukunan ng clearance kasi nga top compression stroke ang ating number 1. Intake at saka exhaust, okay yan. Sa number 2 naman mga boss na exhaust ay kukunan din natin ng clearance. Ang intake din ay kukunan din natin ng clearance kasi dito nga sa ating firing order, dito sa pag-ikot natin ng counterclockwise, ang firing order niya ay 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8. Ganyan. So, 1, 2. So, ang unang pumutok, nagpa-power ang cylinder number 1. Ang sunod na power ay cylinder number 2. Base dito sa ating firing order. Kaya, both intake at saka exhaust dito sa ating cylinder number 1 at number 2 ay kukunan natin yan ng clearance. Okay. Sunod, sa exhaust ay 3. Cylinder number 3 at cylinder number 7. Ito yung kukunan natin ng clearance sa unang ikot ng top position sa ating number 1 cylinder. Okay. Sunod ay ang injector naman mga boss. So, sa mga hindi pa nakakilala ng 3508, ang injector nito ay mayroong rocker arm at kinukunan din to ng injector timing ang tawag dyan. Okay. So, dial gauge ang gamit dito mga boss. Okay. So, ang injector sa unang pag-ikot ng compression stroke dito sa counterclockwise, ang lahat ng injector dito sa cylinder number 3, number 4, number 5, number 7 ay ating ita-timing. Kukunan ng clearance yan. Okay? So, napakadali ng paliwanag doon mga boss, no? Ito yung sa unang ikot ng ating compression stroke dito sa counterclockwise. So ngayon ay tapos na natin, emphasize natin mga boss, na tapos na natin itong makuna ng clearance lahat ng silindro sa unang ikot, sa unang pag-top compression stroke ng ating cylinder number 1. Ngayon, tatanggalin natin ang locking bolt doon sa ating flywheel at mag-iikot naman tayo sa ating flywheel sa counterclockwise para sa pangalawang revolution dahil short method ang ating ginamit.
pagka short method na diskarte mga boss, ibig sabihin nun 2 turns method ang ating gagamitin sa ating flywheel. 2 revolusyon. So 2 revolusyon para makumpleto ang lahat ng cycle. Okay. So ngayon, unang revolusyon, ito yung ating kinuunan, compression stroke. Pangalawang revolusyon mga boss, pag nag-lock na yung ating locking bolt, pag tumama na yon, ibig sabihin nun exhaust stroke na yon. Ito namang lahat ng silindro dito ang ating kukunan sa pangalawang ikot sa counterclockwise na ikot ng ating flywheel. Okay? So, lahat ng barbula dito sa intake valve dito sa number 3, 5, 6, 7 ay kukunan yan ng clearance. Okay? So, lahat naman ng exhaust valve dito sa cylinder number 4, 5, 6, and 8 ay kukunan yan ng clearance. Okay? So lahat naman ng injector dito sa 1, 2, 6, 8 ay kukunan yan ng clearance mga boss. Maliwanag ba yon? So ngayon ay emphasize na natin na nakunan na natin ng clearance ito mga boss. So natapos na natin ang 2 turns method. Okay. So natapos na din natin ang short method. Ang 2 revolusyon ng ating flywheel ay natapos na natin at tapos na din natin kunan ng clearance. So may tanong, paano pag una kong ikot mga boss ay ito yung nagtatap, exhaust stroke? So hindi itong cylinder number 1 ang nakatap. Pwede mo yang kunan mga boss ng clearance as long as tumama yung ating locking bolt doon sa ating flywheel. Pwede mong kunan ng clearance yan, pwede mong unahin to sa pagkuha, tapos sa sunod na ikot niyan, ito naman ang tatama niyan mga boss kung veterano ka na. Okay, pero kung baguhan ka pa mga boss, siguraduhin mo na itong cylinder number 1 ang nakatap compression stroke muna sa unang ikot ng counterclockwise. Okay, then tapos itong lahat ng to, yan, itong lahat ng to ang kukunan natin ng clearance. Sa pangalawang ikot, ito naman. So step by step. Tapos makukuha na natin ang firing order niyan. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 8. Okay. Gandang paliwanag yan. Sana naintindihan nyo mga boss, no? Naman tayo dito sa opposite na pag-ikot. Ito yung clockwise rotation ng ating flywheel. So, dito tayo dito na naman ang tao mga boss, no. Dito ka nakaposisyon, nakatingin ka dito, nakaharap ka dito sa flywheel side papunta sa makina. Ang ikot na ating hinahanap ay clockwise. Ito yung clockwise mga boss. Papunta diyan. Yan, yung ikot ng relo ba clockwise, okay? So, pag ikot natin sa flywheel, automatic na yan. Ito naman ang magtatap. Hanapin ulit natin ang compression stroke sa cylinder number 1. Pag tumama yung locking bolt natin sa ating flywheel at ito yung nagtatap sa ating cylinder number 1, so goods na yan. Stop na tayo. Kukuha na tayo ng clearance dito sa ating intake valve. Itong lahat ng cylinder dito sa 1, 3, 4, 8 ay kukunan ng clearance. Exhaust valve, itong lahat ng silindro sa 1, 2, 7, 8 ay kukunan ng clearance. Okay? Tapos itong lahat ng injector dito sa 2, 5, 6, 7 ay kukunan din yan ng clearance mga boss. Sa sunod na ikot, pagkatapos or emphasize natin na tapos na tayong magkuha ng clearance dito, ay iikutin na naman natin ang flywheel para yung the rest ng mga barbula ay ating makunan ng clearance sa sunod na ikot sa pagtap ng ating piston or naka-exhaust stroke sa pag-exhaust stroke ng ating piston. Ito naman ang ating kukunan ng clearance sa pangalawang ikot. At ito yung kanyang firing order. So sana inintindihan nyo mga boss. Ang dali lang intindihin ng chart na to. Okay? So ngayon mga boss, ito namang 3512 ang ating isusunod sa pag-explain. So madali na lang to mga boss dahil sa alam na natin ang 3508 or ang 8 cylinder. Itong 3512 12 cylinder naman to mga boss, no, sa Caterpillar na makina. So ganun pa rin ang proseso mga boss. Iikutin natin ang ating flywheel counterclockwise or clockwise na pag-ikot. At ito nang makukuha natin na mga kailangan nating kunan ng clearance. Itong lahat ng cylinder dito ang kukunan natin ng clearance muna. Okay? Counterclockwise na ikot mga boss, ito yung kanyang firing order. 1, 12, 9, 4, 5, 8, 11, 2, 3, 10, 7, 6 sa 12 cylinder ng ating Caterpillar. So sa sunod na ikot or emphasize natin na tapos na natin kunan to ng clearance ay dito naman tayo sa
cylinder na to. Sa pangalawang ikot naman. Okay, dito naman tayo sa ating clockwise na pag-ikot mga boss. So, lahat ng cylinder dito, pag tap ng ating piston sa compression stroke, lahat ng cylinder dito ay kukunan ng clearance. Ito, pati na injector yan mga boss. Tapos, sa sunod naman na ikot, dahil tapos na to nakunan nating clearance at magpaikot na tayo sa ating flywheel. Pag tumama na ang ating locking bolt sa flywheel, ay exhaust stroke na yan. Itong lahat dito ang kukunan natin ng clearance. Okay. Clockwise ang pag-ikot ng ating flywheel, ito yung kanyang firing order. Okay? So sana naintindihan nyo mga boss, no? Ang dali lang talaga nito. Ngayon ay dadako tayo sa 3516. So para makuha nyo to mga boss, mas mainam na screenshot nyo to. Yan, kung wala kayong manual. Okay? So ngayon ay dito naman tayo sa 3516. Ito yung B-type na 6-cylinder mga boss, no? So the same procedure pa rin. Itong lahat ng to, gaya nung nauna sa 3508 at 3512, gano'n na din ang proseso niya mga boss. Ito yung ating firing order sa counterclockwise na rotation. Ito naman yung ating firing order sa clockwise or opposite na rotation ng ating makina. Ito yung lahat ng kukunan natin sa unang ikot ng compression stroke, nakatapang number 1. Sa pangalawang ikot, exhaust stroke, ito naman ang kukunan natin sa counterclockwise. Tapos dito naman sa clockwise na rotation mga boss, ito naman ang kukunan natin sa unang pagtap ng cylinder number 1 sa compression stroke. Sa pangalawang ikot naman, ito naman ang kukunan natin. Yan. And then, tapos na. So itong ating injector na clearance mga boss, no, or injector heights ay dito sa aking 3512 ay meron yang 87 mm. Okay? 87 mm or 87.03 mm ang tolerance ng ating dial gauge. Ito yung injector height niya. So kailangan dial talaga ang gamitin para pagkuha ng injector timing. Sana ay meron kayong nakukuha na idea sa ating video natin ngayon mga boss. Kung nagustuhan nyo naman ito ay paki-share naman, paki-like at paki-comment kung taga saan ka. So maraming salamat sa pagsuporta ng aking channel. Pipilitin ko na mag-tutorial at magbablog na ako ngayon ng samot-saring video na makakatulong sa ating trabaho sa pagmemekaniko mga boss. Ingat and God bless.